Alright, magandang araw po muli sa inyo. Ajag TV. Inyo po sanang mag-subscribe sana kayo, mag-like, mag-share, mag-comment. Pag-uusapan po natin ngayon, itong mga lumilitaw ng mga usapin. Si Ramon Ang daw ay napipisil na di umano mag-take over kapag nagkaroon ng revolutionary government para makapagpatuloy ang proseso ng gobyerno habang wala sa posisyon ang presidente at vice-presidente. Ganun din, pag-usapan natin itong Alice Guo na to, na hinutulan na. Ang hatol ay guilty for qualified human trafficking. Yan, pag-usapan natin yan. So, ano pa rin natin? Umpisa natin. Si Alice Guo po ay hinatulan na nga ng habang buhay na pagkakabilanggo. Lifetime reclusion perpetua, qualified human trafficking. Ito ay dahil sa kanyang pagkakasangkot doon sa kanyang nasasakupan. Natandaan po ninyo, meron po doon mga pogo na lumabas yung inuupahan o yung lote ay nakapangalan sa mga property ni Alice Guo. Doon naganap yung mga pagtatorture, naganap doon yung mga iba't ibang mga paglabag sa batas. At yun na nga rin, yung pogo, yung sugal mismo, yung mga pinagbabawal ng sugal mismo, doon ginanap. Bagamat ito ay dininay ni Mayor Alice Guo noon ay Mayor Alice Guo, napatunayan sa korte na siya guilty. Maaari niya itong i-appeal, at tingnan natin kung saan siya dadalhin ng kanyang apela. Pero ngayon, ang hatol ay guilty, human trafficking, qualified human trafficking. Yan. Diyan yung makikita yung political will ni BBM. Sa kanya rin natuklasan yan. Hindi yan natuklasan sa iba. Siya din ang nag-push niyan. At ngayon niya, nakikita natin na mayroong nakukulong at mayroong mga iniimbestigahan pa. Subalit, si Alice Guo naman ay nagsumite ng kanyang motion to stay sa Pasig City Jail female dormitory. Gusto niya manatili doon at ang hearing niyan ay sa November 26. Kaya madidelay ang kanyang pag-transfer papunta naman doon sa Mandaluyong. Doon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Madidelay ang kanyang pagta-transfer doon dahil meron pa siyang motion. Nakikiusap siya, pwede siya mag-stay muna o mag-stay na lang sa Pasig City Jail female dormitory. Pero kasi ang hatol niya lifetime yan dapat yan doon na yun sa correctional. Pero malaman natin sa November 26 kung anong magaganap doon sa hearing at kung anong mapag-uusapan at kung anong mayahatol ng korte. Kasi pwede pa naman yung umapila hanggang Supreme Court, pwede pa yung umapila. Tingnan natin ang mga aganapan dyan. Pero isa lang ang sigurado dyan, may nangyayari. Gaya na sinabi ni BBM na nagbunga ng pasensya ng taong bayan, yan, may sunod-sunod na kaganapan, resulta. Huwag lang kayo mainip, ganun talaga, may proseso. Importante, may natatapos at may nagagawa. Yan yung political will, kaya hindi nila pwede sabihin weak ang leadership nito ni BBM dahil kitang-kita natin na may gumagalaw at mayroong nagpupursige para mapanagot itong mga nagkasalang ito. Ultimo, mga kanyang kaalyado, pinaiimbestigahan. Yung prime matter nila Villar, yan, pinaiimbestigahan din. Dumako naman po tayo dito sa pangalawa nating gustong pag-usapan. Si Ramon Ang. Si Ramon Ang, malinaw na may nagpupush na mapaupo, At ito nga, pag nagkaroon na doon ng revolutionary government, kapag tinanggal na si BBM at si Sara, siya daw ang uupo. Bagamat nagbigay na po ng statement yan si Ramon Ang. Yan, lalagay ko po dyan para mabasa ninyo. Kanyang statement, malinaw naman, hindi siya interesado sa politika. Hindi siya pumasok at hindi siya papasok at mananatili siya sa ganyang comfort zone, the business. Mananatili siya doon kung saan siya nagsimula, kung saan talaga siya. Itong taong to matindi. Alam niya kung saan siya, alam niya kung saan siya lulugar. Hindi katulad ng iba, makansyawan lang, sige, punta tayo dyan, kasi may pakinabang siguro. Pero ito si Ramon Ang, alam niya, at talagang regular niyang tumutulong sa gobyerno at sa Pilipinas. Yan, magkagandaan niya kay Ramon Ang. Pero pag-usapan natin, pwede ba na si Ramon Ang o ibang tao umupo kapag wala yung presidente o ang vice-presidente? Kasi sa ating konstitusyon, meron pong rule of succession. Kung wala pong presidente dahil siya po ay namatay o baldado o wala na kakayahang mamuno
o he's not effective anymore bilang Pangulo, hindi na siya physically able, may sakit siya, kung ano man. Ang susunod po dyan sa rule of succession, Vice President. Paano naman po ngayon kung wala din ng Vice President? Pwede na ba si Ramon Ang? Kung itong si Sara Duterte mahatulan o makakulong o kaya naman mas mahatulan sa civil case. For example, na lang ito mga kontrobersya ni Sara Duterte sa DepEd at yung mga pangalang piatos, kapag siya nahatulan ng pagkakulong o hindi man pagkakulong, kung civil case yan at nahatulan siya na hindi na siya pwede tumakbo o hindi na siya pwedeng umupo sa pwesto, pwede ba na ba ang ibang tao sa Ramon ang mag-take over sa revolutionary government? Sa rule of succession po natin, meron pa pong susunod sa Vice President at ito po ang Senate President. Sa ngayon po si Tito Sotto yan. So siya yung number 3. Kapag wala po ang Presidente o Vice President, hindi po si Ramon ang uupo, kundi yung Senate President. At yung sa pagkakataon naman, wala rin yung Senate President, Speaker of the House. Yan po ang rule of succession ng ating gobyerno. Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker. Yan yung top 4. Pero hindi pa naman nangyayari na lumagpas sa number 2 yung succession. Kung natatandaan ninyo, yung number 1 noon si Erap na patalsik o umalis. Ang umupo yung number 2 si Gloria Arroyo. Yung 1986 naman iba naman po usapin yun. Hindi pa po 1987 Constitution yun. 1986 EDSA ang nagluklok kay dating Pangulong Cory Aquino dahil ang kinilala nila yung resulta nung NAMFREL na di umano panalo si Presidente Aquino, samantala sa COMELEC kasi sinasabi panalo naman si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So yun yung pinagkaiba. Nung umupo na si Cory, nagkaroon tayo ng 1987 Constitution at sinasabi doon sa rule of succession niya, pag walang Presidente, Vice Presidente. Pag walang Vice Presidente, Senate President. Kapag walang Senate President, House Speaker. So sino-sino yan? Si BBM, si Sara Duterte, si Tito Sotto, at ngayon, yung bagong speaker na taga Isabela. Yan ang rule of succession. Bagamat lulungkot natin na may mga gantong kaganapan at kinasasaya din naman natin na may mga taong katulad ni Ramon Ang na tumutulong sa gobyerno sa Pilipinas pero alam niya kung anong posisyon niya. Alam niya kung saan siya dapat. Alam niya kung saan siya lulugar. Yan ang mga taong, kaya siya successful. Kasi hindi niya pinipilit ang isang bagay na alam niyang siguro, iniisip niya baka magkamali, magkasala o batikusin lang siya kung pag pumasok siya sa politika, kaganda-ganda na ang sitwasyon niya. Maganda ang negosyo niya. Bakit niya papasakitin ang ulo niya na, alam mo sa politika yan, siraan yan Maraming tao dyan naninira kahit di totoo, basta lang mapaganda yung kanilang imahe. So balik ko tayo, summarize na po natin itong political will na pinapakita ni BBM sa pag-aresto, sa pagkulong, at ngayon sa paghatol kay Alice Guo para sa qualified human trafficking para sa mga ginawa niyang di umanong krimen sa Pogo, sa kanyang nasasakupan. Malinaw na may ginagawa ang gobyerno, malinaw na si BBM ay tuloy-tuloy lang. Bagamat sinasabi niya, hindi siya nangingialam, pero obviously, hindi naman yan gagalaw mga yan kung hindi siya nag-go signal na... Kasi wala naman nung presidenteng umupo na inungkat yung mga yan Na pinahuli si Kibuloy, na pinahuli ang dating presidente, na malalaking tao, pinaiimbestigahan, ultimo kanyang mga kaalyado. Kaya nasabi ko, ang Prime Water pinaiimbestigahan, yung mga Balyar, kaalyado niya yan Although kaalyado rin niya ng Duterte, pero malinaw. Naiinip ang taong bayan, pero ganun talaga, may proseso. Importante, may nakikita ho tayong liwanag. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod ko pong videos. Marami pa tayong pag-uusapan. Marami pong salamat. Huwag po kayong makalimot, mag-subscribe po o mag-comment o mag-like. Marami pong salamat. Aject TV po. Salamat po.